Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7 at dun po tayo sa verse 25. Verse 25. Now concerning the betrothed, I have no command from the Lord, but I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Manalangin po tayo. Ama, nais naming ilapit ang aming mga sarili, aming kaisipan, ang aming mga puso. At sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, kailangan po namin ang kaalaman, ang talino, ang wisdom mula po sa inyo upang ang mga salita po ninyo ay maintindihan namin at mangusap sa aming mga buhay. Tulungan kami na maintindihan po ito at may pamuhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito ay aming dalangin. Amen. Ang mga linya po ng Korinto ay, especially chapter 7, ay parang merong mix of ideas and principle na dinidil si Paul, hindi mo alam kung siya ay kumukontra sa kanyang sarili in comparison with other passages. Nawa maunawaan natin at makita, mga kapatid, how he deals with things. Kaya patuloy natin pag-usapan advices in relation to celibacy. Ang verse 1 to 9 ay nakapatungkol po siya advice to the unmarried. At yung verse 10 to 24 is an advice to married. And then yung verse 25 hanggang verse 40, advice to the betrothed. Minsan, tinatawag nating engage, but it's more than that. Ang gusto niyang talakayin at pag-usapan at hindi ito kamukha ng engage sa ating panahon. Tingnan po natin ang meron in verse 25. Sabi po niya in verse 25, now concerning the betrothed, I have no command from the Lord. Klaro ang kanyang paglalagay. It is not a command. Walang command na nakalagay, hindi yan kahalintulad ng nakalagay sa Genesis, be fruitful and multiply. In terms of marriage, mayroong nakalagay na hindi dapat magdi-divorce o maghihiwalay ang mag-asawa. But because of circumstances, kapag nagkaroon ng mixed marriage, believer, unbeliever, pag mag-asawa na sila at yung unbeliever ay ayaw niya rin makihiwalay sa Kristiyano, then hindi dapat hinahanap ng believer ang divorce o paghihiwalay po nila. Kaya mahalaga that we see the context at kung ano ang kanyang gustong pag-usapan at talakayin. Kaya nga, is mahirap ang mixed marriage kung bakit nagbibigay po ang Biblia ng babala even from the Old Testament na dapat ang karelasyon ng mananampalataya ay mananampalataya din. Therefore, we don't encourage believers to get married with unbeliever. We don't congratulate them. Halimbawa, na-invite ka sa isang wedding, isang Kristiyano at hindi Kristiyano, you don't congratulate. How can you congratulate a believer getting married to an unbeliever?
Hindi dapat ginagawa yun. It's just like, disagree ako sa'yo, but congratulations. What? Anong congratulations sa disagreement mo dun sa kanila senaryo? Kaya mahalaga mga kapatid that you stand and put a parameter. Kapag mananampalataya ka, mananampalataya din ang iyong naisin na mapangasawa. Una, that's yung design ng Diyos. Mahirap ang mixed marriage at hindi rin yun ang gusto ng Diyos. Pag ng unbeliever ang iyong nililigawan, ganito lang kasimple, nililigawan mo ay ang demonyo. Meron pa ba tayong mas mahirap na idea about that? Kapag ang nanliligaw sa iyo unbeliever, ikaw ay believer, ang nanliligaw sa iyo ay demonyo. Dahil yun ang naisin ni Satanas kung bakit niya tinukso si Eva para meron silang makasama sa impyerno with the fallen angels. At gusto kanya makasama dun, ang demonyo. Kapag ang salita ng Diyos, we simply neglect. Ako, pastor, ayokong manampalataya. Well, the devil like you. Even the best man we have failed. At sa panahon na failure yung mga tao, one of the best also failed. Hindi niya basta nakuha si Job, but has to pass through a lot of sufferings. But Job stand eventually at sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng believer and unbeliever. Pero, kapag naligtas ka, tapos yung asawa mo hindi, nakakasal ka na doon. Iba pong senaryo yun. Ibang senaryo. Kasi nandun ka na. Ay, yung gustong at yun tinalakay ni Apostol Pablo to his advices to the unmarried and advice to the married. Ngayon, susunod na naman, itong engage sa ating time, but it's more than that, yung kalagayan ng mga to. Sabi na, now concerning the betrothed, sa kanila kasi pagka ganito na po yung kalagayan, yung idea ng engage, pakakasal na, halos kasal na po yun. Hindi lang sila magsasama. Halos pag sinabing betrothed, halos kasal na po yun. Hindi po kabukas sa mundo, sa Pilipinas, o kung saan man nauso po yung engagement na nakatalikod yung babae, uutuhin muna siya ng mga barkada ng lalaki at yung iba pa, tapos biglang tatalikod, may hawak na singsing, tapos gaganyan, o kumakain sila sa fast food, tapos nakalagay yung singsing sa mesa, pagtalikod, pagtingin ng babae, nandun yung, and it's so nakakakilig, sabi ng Pilipino na wala pong English equivalent. Kakakilig, kinikilig ang lahat, tapos hindi matutuloy ang kasal. Hindi ka ng betrothed. Pag sinabing betrothed, ito yung halos kasal na po yun. Consider na siyang kasal. Kung maalala nyo si Joseph and Mary, nung si Mary ay nalaman ni Joseph na buntis, nung una hindi pa niya alam, is through the work of God and the Spirit. Kay Mary na inilagay yung holy thing sa kanyang sinapupunan, ano ang balak ni Joseph? Gusto nang hiwalayan. Sandali, di pa kayo nakakasal, hiwalayan na. Yun po yung idea po nito. Considered na po yun na kasal until darating po yung finalization o yung climax na ikakasal na po sila. Kapag ganun na yung kalagayan ng mga tao, sabi ni Paul, wala akong specific command. Ang walang command mula sa Diyos. But I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. I give my advice. Mga kapatid, tandaan po natin, ang nagsulat ng Korinto ay apostol ng Diyos. Messenger of God. Ang kakaiba at pinagkaiba ng manggagawa ng Diyos is o ng mga apostol, they were sent by the Lord. They even received a direct message from the Lord. Kaya sinasabi niya, hindi to command, but my advice, pero ito mapapagkatiwalaan. Okay? Tandaan niyo po, apostol po yung nagsasabi. Kahit sabi na, hindi to direct from the Lord, walang command na nabanggit sa old, walang command na nabanggit
sa iba pang mga usapin. Ano ang pag-uusapan at gusto niyang pag-usapan in verse 26? Sabi na, I think that in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is. Okay, meron tayong concern. Mga kapatid, one concern ay yung issue nila in chapter 7, verse 1, concerning the matters about which you wrote. Ano sinulat? It is good for a man not to have sexual relation with a woman. It will be an issue sa mga susunod na mga pagkakataon. Pero dito mga kapatid, meron pa silang iba't ibang mga issues about distress. Isa, mga kapatid, is about their food. Their sacrifice to idols. Na hanggang ngayon pinagtatalunan. Kahit po sa Pilipinas, pinagtatalunan po natin. Will be taken up sa mga susunod po yan. Ang piyesta ba ay dapat akong nakikipiesta? That's food to the idols. Inialay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. That's entirely different in the Philippines and to the Catholic community. It's about sa issue ng Rome and Spain. Gumawa sila ng maraming fiesta para hindi gumera at makaisip ng paggera ang mga bansa na nasakupan po nila. Kaya fiestas were made. Okay? Kaya hinaluan na natin yung fiesta ng pagan practice. Kaya nag-aalay tayo o dili kaya nag-aatang. Yung pag-aatang ay isinali sa fiesta kung bakit kapag ka-fiesta, merong pagkain doon sa dati malalaking lalagyan, ngayon lumiliit na kasi konti yata yung kinakain, parang laruan na lang yung lalagyan, tapos lalagyan ng ulam. And then we call that offer to idols. In Corinthians, it is entirely different. May magic yun. Kapag inialay nila, ikaw ay lalakas at magiging makapangyarihan. Sa atin, hindi nga alam ng mga tao, piyesta nila basta maghahanda at imbitahin ka. They're so willing to feed you. Before 1991, before that, ng buhay ko, nagpipiesta kami sa bahay. As in, piyesta sa bahay po namin. At maghahanda kami ng maraming pagkain. Tuwan-tuwa kami pag may bisita. Pag walang bisita, malungkot ang piyesta. We will be discussed that on the next Sunday. Pero ito mga kapatid, isa pa sa issue din ng Corinto maliban about their food and fiestas of offered to idols. There is an issue of famine in chapter 11. Kaya doon sa kanilang issue about it, mga kapatid, doon kanilang Lord's Supper. Lord's Supper nila, magbabaon yung mga mananampalataya, tapos ng Lord's Supper, kakain sila ng sabay-sabay. Hindi kaya kakain mo na sila, tapos magkakaroon sila ng commemoration ng Lord's Supper. Dahil yung pagkain sa Lord's Supper, per se, hindi naman ito nakakabusog, dahil ito ay tinapay na walang yeast. And many of people don't enjoy that. Unless may lasa yung pagkain. O hindi kamukha nung tinapay po natin sa Lord's Supper, masarap. Yung tinapay na kinakain nila, di ko alam how it tastes. Pero tinapay na walang libadura, walang pampaalsa. Hindi po skyflakes. Ang skyflakes ay may yeast. May yeast po yon. Okay, mas masarap po yung tinapay natin sa Lord's Supper ginagawa ng mga kapatid. Di natin alam anong taste, pero hindi po yun enough na mabubusog sila kasi kukunti lang kakainin. Ang solution nila is to bring food. And then may issue sila. Paano pag natapos yung Lord's Supper? Pag ginawa nila ng gabi, pag-uwi, magluluto pa sila? Kung wala naman din naman kamukha sa atin na 24/7 ang kuryente, sa kanila wala namang kuryente. They use lamps. O paano magluluto kapag umuwi sila ng 7 p.m.? Wala naman street lights. Their solution is kakain na sila before or after the Lord's Supper. Ang sabi sa 1 Corinthians, tingnan nyo, hindi kayo sabay-sabay kumakain. Yung iba, gutom pag umuwi.
Tapos yung may baon na masarap na alak, inubos nyo yung alak. Nalasing kayo, yung iba, hindi man uminom ng alak ng Lord's Supper. Di ba that's not fair? Kaya isa sa mga issue nila is about famine. Kaya may problema din sila, mga kapatid, about their offering to Jerusalem Church. Kaya nga naisulat yung chapter 16 about your giving. Kaya nagkaroon po sila ng issue. In 2 Corinthians, it will be also a problem yung kanilang offering sa ating Panginoon. Kaya iba-iba yung possible issue ng distress. Kaya sinasabi ni Paul, with this distress. Okay? Hindi niya sinasabi na kung ano mabagay, with the present distress. Ano intindihan po natin? Meron silang kinakaharap na problema and that is their distress. Sabi na, it is good for a man to remain as he is. And then, i-detail na po yan. Sabi niya, verse 27, if you bound to a wife, do not seek to be free. You are free from a wife, do not seek a wife. O kung ikaw ay may asawa, huwag mo nang hanapin na ikaw ay makalaya. Kung ikaw ay malaya mula sa iyong asawa, huwag ka nang maghanap ng asawa because of the present distress. Hindi po ito yung, Pastor, is it applied to us? No. Hindi natin i-apply ito. Pag pinag-uusapan ng pag-aasawa, gagamitin mo ba ito? Siguro pwede mong gamitin to remind them pag nag-asawa ka, ito yung mga mangyayari, ito yung mga details, that's good. Pero we don't use this with the present distress. Gusto pang mag-asawa, anong distress? Meron mga nadidelay yung pag-aasawa because of some issues. That's reasonable. O, merong nag-engage, nakapag-asawa sila after 2 years. Sabi ko, ba't ang tagal nyo nag-asawa? Hindi pa kayo nagpakasal. Tapos ng engagement niyo, tapos ilang buwan, dapat nagpapakasal na kayo. Sabi na, kasi po, ganito yung mga issues nangyari. Ngayon siguro, pwede na. Nagpakasal sila after that. They have their own distress. Kaya sa atin, kung merong distress siguro, bago kayo magpakasal, it's good not to get married. Pero hindi po sinasabi ni Paul na hindi mag-aasawa. Ano po, ang may distress, may concern, at mayroong issue. Siyempre, gusto namin kayo makapag-asawa yung mga single. Okay? Tuloy po natin. But if you do marry, you have not sinned. O, klaro po siya, no? And if a betrothed woman marries, she has not sinned. Yet those who marry will have worldly troubles, and I would spare you that. Oh, Pastor, para namang tinatakot yung ni Paul yung mga mag-aasawa. Tingnan niyo po, ano? Before we move on. Ang pag-aasawa hindi po madali. Hanggang mamamatay kayo, mamatay yung isa, which we don't pray for that. This struggle ang tawag doon is an adjustment for your continually growth of your marriage. So, paglago sa pag-aasawa at sa inyong relasyon. Hindi po lahat ay smooth sailing. Sabi nung isang kakilala ko, sabi niya, alam mo, Pastor, nung nag-asawa ko, minsan gusto ko mag-away naman kami mag-asawa para maranasan namin yung paano nag-aaway yung mag-asawa at nagbabati. Sabi ko, talagang gusto mo bang mag-aaway kayo ng asawa mo? Ay, hindi na. Okay na to. Hindi kami nag-aaway. Sabi niya. Mula doon nag-asawa sila, di pa sila nag-aaway. Sabi ko, that's well and good for you. But we have our own struggles in life. Kapag nag-asawa ka, at the beginning, may hinahanap ka na posibleng wala sa asawa mo, yung asawa mo may hinahanap sa iyo na wala sa iyo. Bakit? May pinanggalingan kang kultura, may pinanggalingan siyang kultura, pagsamahin mo yung dalawang kultura, meron kayong hinahanap with your differences. Alam niyo yun? Yung kahit po sa pagkakaibigan lang, meron kayong mga ganon, meron kayong mga struggles na
sa growth po ng inyong pagkakaibigan. Ganon din po yung pag-aasawa. Ay sinasabi ni Paul, distress plus concern in marriage, I want to spare you from that. Okay? Yun po yung gusto niyang maiwasan sana nila. Pero hindi na sinasabing wag sila mag-aasawa kasi sabi na, hindi naman kasalanan yun. Ano po, pero pag nagtanan, problema po yun. Wag na kayong nagtatanan. O, kung wala kayong pangkasal, pastor, wala kaming pangkasal. O, di hintayin niyo yung kasalang bayan. Pero kapag pares kayong mananampalataya at sa church na to at member po kayo, kakasal namin kayo. Ulit-ulit na ako rito, no? Sana ba yung mga sponsor ko rito? May Amerikana na po ako. Madali lang manghiram dun sa palengke nun. Kaya ang point is, brethren, kasi minsan, ba't di po kayo nagpapakasal? Wala kami pera. Ba't di kayo sumama sa mass wedding? Libre. May pakain pa si Mayor. Tapos di ka masagot. No, pag artista yung tinanong mo, gusto pa naman namin ma-testing. Pero mag-asawa, yung anak nila 20 na, may 20 na yung edad, tapos nagte-testing pa kayo for 20 years? Ano, sasabihin nyo lang na mahal nyo ang isa't isa pag patay na yung isa? Apparently, they just do not want to commit at ang tingin nila sa pag-aasawa ay ano yan? Mainit ba yung tubig ng swimming pool o malamig? Hindi po gano'n ang pag-aasawa. It's a commitment for life. As tuloy po natin. Merong certain portion po dito na sabi ng iba, it's about yung text is like a poetry. It's a difficult to look at. Tingnan niyo po yung verse 29. This is what I mean, brothers. The appointed time has grown very short. From now on, let those have wives live as though they have none, and those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods. Ito po yung passage na mahirap ng portion po na to, mahirap talaga siya, no? Nabasa niyo ba yung concern po ng passage? Tingin niyo sa akin, mahirap. Nahirapan po kong intindihin yung passage. Mahirap yung passage. After I answer this, kung meron po kayong mahanap na other sagot para dyan, then it will be good. At kapag may mahanap ako, just try to correct it na lang po. Sabi na, unahin natin yung unang linya. No? Yung unang linya, mga kapatid, has something to do with the time frame ng Kristyanismo. Ganun din po yung last line po ng 31. Sabi na, those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present form of this world is passing away. It has something to do with the katapusan po ng mundo. But that is about 2,000 years ago in our time. Okay, sa time po natin, about, hindi po siya, siyempre, mga pangyayaring ito is about AD 50, 60 before the end of the Jerusalem temple. Ang point niya is yung top and tail po ng 29 at saka 31. Patungkol po siya sa time na ang mundo ay fading away, matatapos ang mundo, dapat ang mananampalataya ay nakatingin sa ganong bagay. This is also 1 Peter and 2 Peter ay ganun din po yung kanyang concept. Mga kapatid, ang punto ni Paul is this.
Sa present time na kinakaharap po natin, mamuhay kayo na nakatingin kayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo o sa end of this world. Yun po yung gusto niyang sabihin dito, na sobrahan yung iba on loving the world. Tandaan niyo po, ang lalaki mahal niya yung asawa niya, yung babae mahal niya rin yung asawa niya, pero not beyond the love to the Lord. Kung alam niyo po yung matandang kanta na hindi pa sinilang yung iba sa inyo, sabi niya, meron siyang line na mahal niya siya pangalawa sa may kapal. Alday po, parang dalawa lang yata kami yung Alam niyo pa ba yun? Pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. Alam niyo na po, salamat sa apat. Hindi niyo po alam, i-research na lang mamaya, mahanap yun. Iyon po yung point ito. With the present distress, with the present issue of immorality, with the present issue of problem with idols, with the present issue of famine, mamuhay kayo as if Christ is coming, na parang wala kayong asawa. It is not being abandoning the wife of the wife abandon the husband. Hindi to simply about marriage. Mga kapatid, general po yung kanyang pagkakalagay. Sabi niya, meron pang yung nalulungkot, as if hindi kayo nalulungkot, yung natuto masaya ay magiging, wag na kayong marang masaya. Yung bumili, parang hindi kayo bumili. Ang point niya, mga kapatid, is when you live on this earth, habang nabubuhay kayo sa mundong ibabaw na to, tingnan po ninyo na ang panahon ay maikli. It's either darating na ang Panginoong Jesucristo, it's either the end is near. We have more signs than them. Gera na naman sa Iran and Israel, at lumalakas ang LGBTQ sa buong mundo. Ngayon, ang kaaway na ng LGBTQ is not simply about discrimination. Ang kalaban nila, church. Dahil simbahan lang ang naninindigan sa mga democratic country about LGBTQ. Pero sa Africa, pinapatay ang LGBTQ. Sa atin lang malaya. Pastor, wala ba doon? Siguro meron din. Siyempre, itatago, baka mapatay. Naintindihan po natin yung point. Live your life na parang pabalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun po yung gusto lang sabihin po noon 29 to 31. Then itutuloy niya ulit sa 32 ang kanyang point. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord. But the married man is anxious about worldly things, how to please his wife. And his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. Ulit po, yung issue nila, anxiety, distress. Hindi ko alam kung nandun ka, mag-aasawa pa ba ako, Paul, o hindi. Pero pagdating nyo sa Ephesians, sulitin niya, husband, love your wives, wives, submit to your husband. In Corinthians, gano'n din. Si Pedro, binanggit din, the husband is the boss, the wife is the princess. Gano'n niya ikinukumpara yung mga linyang yon. But in the present issue, ito ang kanya sinasabi na ayaw niya sila maging anxious with a lot of things.
Um, Tingnan niyo mga kapatid. Ito po yung point ni Paul. Kapag married ka, you have divided concern to your family, to your wife, basically, or to the husband. And then yung isa is, your concern is your ministry in the church. Your family and your church. Then meron pa tayong isa pang issue. Yung concern mo sa family also includes your work. Issue in the work, issue to your spouse, and then issue to the church. Ang point is, who is more free to do ministry sa buhay na to? The single or the married? Kapag single, mga kapatid, din natin pinag-usapan yung mga young people dito. Kasi ito yung ready to get married po ito, no? Not the young people. Those people are ready to get, ready na para mag-asawa. Ang concern is, ibig sabihin, medyo may edad na po ito, that kapag aalis sila sa bahay to do the ministry, ang concern lang nila yung sarili nila. Pero yung wife, pag umalis sa pumunta sa ministry tapos babalik, has to prepare food sa bahay. Kita niyo yung divided concern. Hindi po sinasabi na mali po ito. There's, may asawa ka, it's good. You serve pa rin. Ikaw ay single, it's good. You could serve even more. Yun po yung sinasabi ni Paul. Kaya hindi ka divided concern. Kahit po yung lalaki, pagka mag-ministry, meron siyang concern. Up to what I do this, my wife is waiting. Kapag ginawa ko to, my wife is nandun sa bahay. I have to go back and do something. Well, mag-aaral ng salita ng Diyos. I have to concern to everything. Ganun lang po yung point po ni Apostle Paul. Kaya, ayoko kayong magkaroon ng mga issues like that. Kung single kayo, much better. Siyempre, kamukha po niya. It's for your benefit. Pero, ulitin niya po yon. Sabi niya, doon sa verse 35, I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you. It's simply about their undivided devotion. Mga kapatid, ulit, ano ang point? There is distress, there is anxiety in marriage. Ang sinasabi niya, kung unmarried ka, sige, huwag ka na mag-asawa. Pero, pag gusto mo mag-asawa, hindi naman yung kasalanan. Nakikita niyo po yung point, no? He's trying to balance everything. Lagi po natin tatandaan, there is a distress. Kung titingnan niyo rin po yung qualification of elders, the husband of but one wife. Kung yun yung isa sa mga qualification, edi pag dapat ang sinabi na the pastor or the elder should be unmarried. The husband of but one. Kahit po yung deacon, may wife. Tapos yung asawa ng deacon, dapat hindi chismosa. Nakalagay po yun, magkasama. Ibig sabihin, those servants were married. Peter is married. Paul is not. But Peter ang pinakamalinaw na mayroon pong asawa sa kanila. Some, some missionaries ayaw po nilang mag-asawa because of their concern. As this. Nung high school kami, tapos merong mga mag-i-invite sa inyo sa college, meron darating. Po-promote nila yung school nila. Ang eskwelahan namin ay ganito and ganito yung mga courses and we offer you na pumasok kayo sa paaralan po namin. Tapos, pero may entrance exam bago kayo makapasok. Okay? But they try to promote the best they could. Hindi ko po alam ngayon paano sila nagpo-promote. Sa amin, nung high school kami, marami pong nag-promote. At isa ay pari. Tapos, may nagtanong, sabi nung pare, may tanong kayo, sabi. Ang nagtanong yung pinakamaganda naming teacher ng high school.
Sabi na, Father, may tanong ako. Ba't di kayo nag-aasawa? Sabi nga yung pare, sabi na, hindi bawal mag-asawa sa amin. Nagulat kami sa sagot niya, sabi na, hindi bawal mag-asawa ang pare. Hindi ko alam kung yung pare ay sa Catholic, parang hindi siya galing sa Catholic, pero pare po yun. Sure ako na hindi po yun naglipayan. Sabi na, hindi kami bawal mag-asawa. Pero, sabi na, as a missionary priest, mas maganda kung wala kaming asawa para makapunta kami sa iba't ibang mga lugar. Ewan ko po kung representative talaga siya ng pare, pero nag-i-invite siya para mag-aral kami sa seminary. Ilan po yung sagot niya para hindi sila mahirapan on going to travel from place to place. But sometimes sa mga denomination po may ganong mga issues na namimiss ng mga denomination. Anong issue sa denomination? Ganito po yung issue ng denomination. Nililipat po nila yung pastor after 3 years. 2 to 3 years yung pastor ililipat nila ng ibang chapel, ibang church, na under din po sa kanilang denomination. Simple lang yon, parang pastor to protect na hindi masanay yung mga tao sa pastor, tapos hindi na sila nagtutuwiran sa bawat isa, di na sila lumalago sa pananampalataya. Ito po yung danger. Yung bata, hindi na niya alam anong mangyayari sa kanila in the future. Of course, tinitignan natin na babalik ang Panginoon. Kung matagal pa yun. Kaya marami nagre-retire na pastor, walang bahay. So difficult. Alam niyo, saan sila nakatira kasi lagi? Sa parsonage. Solusyon ng mga churches, tayuan ng parsonage yung church para yung pastor na nakasign doon titira. That's good. Sabi nila, makakatipid yung pastor kasi nandun siya. Pag nilipat siya, sino titira doon? Yung isang pastor. Si pastor, saan titira? Doon sa church. Lilipat na naman ng school yung bata. Eventually, yung pastor walang na-establish for himself and his family. And that brings hatred to the family. Wala kami naging bahay. Palipat-lipat. Iintindihan niyo mga kapatid. Kaya si Paul, ang point niya is, at the present distress, kung single ka, okay lang naman. When you get married, you have divided devotion. But it doesn't mean it is evil. It's evil. O magkakasala ka, you get married, magsisingle ka, much better for your devotion. O yun po yung sabi ni Paul. Tuloy po natin yung kanyang issue. If anyone thinks, sabi niya sa 36, that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passion are strong, and it has to be, let him do as he wishes. Let them marry. It is no sin. But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity, but having his desire under control, and is determined this in his heart, to keep her as his betrothed, he will do well. So then, he who marries his betrothed does well, and he who refrains from marriage will do even better. A wife is bound to her husband as long as he lives, but if her husband dies, he is free to be married to whom she wishes only in the Lord. Yet in my judgment, she is happier if she remains as she is. And I think that I have to have Spirit of God. Ano ang point? Balik si Paul, babalik na naman. Pero, sabi niya, kung yung heart niya is established at wala siyang, kaya niya ang distress at present and the future distress and anxiety with a married life, at kaya niya yan, then mag-asawa sila. Pero pag hindi,
It's better. Hindi rin sinabing much better yung single, ano. Ang point mga kapatid. It's better at the present distress. Bakit ako bumabalik doon? Kasi mabilis po itong may misinterpret. Ang sabi ng iba, pastor, ang 1 Corinthians 7 is a principle in marriage. Kung ito po yung gagamitin po natin as principle in marriage o sa pag-aasawa, baka wala na po mag-asawa. Bakit? They have a distress. They have distress. They have distress. Hindi tayo parehas sa kanilang kalagayan. Halimbawa, naggigera, alam naman magpapakasal ka, paano? Alam mo kung paano nangyayari nung, lagi ko nagagamit ito, no? Masama na ugali ko yata. Noong October 28, 1998, parating ang millennium bug. Naloko lahat. Magsisiro lahat ng computer. Pinag-withdraw lahat yung pera sa bangko kasi pag nag-year 2000, magsisiro ang computer, mawawala yung pera nyo, sabi. Nakalagay naman sa passbook mo yung pera mo, paano naman siya mawawala? Pag withdraw mo, mawala. Anyway, nag-withdraw yung mga tao bago darating yan. But before that, year 2000, na magsisiro yung computer, tinatawanan kami ng marunong sa computer dyan. October 28, 1998, sabi ng mga Koreano, darating ang Panginoong Jesucristo. October 28, 1998. Di ko po alam kung na umabot po dito yung teachings ng Koreano. Nagturo sila sa mga denomination, sa mga churches, at nagturo sila sa mga association. Binenta ng ibang Kristiyano yung TV, yung ibang properties. Yung mga single nagsipag-asawa. Bago dumating yung October 28, 1998. Kinabukasan walang dumating. Wala na silang TV. May asawa na siya. Hindi na may balik. Darating na si Lord, bakit ka pa mag-aasawa naman? Darating na ang Panginoon, ba't mo pa ibebenta yung TV? Ano mo naman yung pera mo? Wala, hindi ka naman bibili sa langit. Pagdating mo sa langit, di naman kayo mag-asawa. At least, Lord, pastor, na pag-asawa na ako. Anong issue niya? Ando sa verse 1, ano? Ba't siya nag-asawa? October. Totoo to, dito joke ha? Dito joke. October 28, 1998. Bakit siya nag-asawa before that? Actually, yung iba, day before that. Gusto niya na mag-sex? Kasi darating na si Lord bukas, ba't pa ako mag-aasawa this month? Noong October. Darating na siya next 2018, di nga umabot ng 31 eh. Ba't ka mag-aasawa? Ano yung habol mo? Ba't ka mag-aasawa kung halimbawa October ngayon o October na next month? Ito. Yung March 28 darating na si Lord. O ngayon, March 1. October 1 kunwari ngayon. Ba't ka mag-aasawa? Darating na si Lord. Anong habol mo? Hindi mo naman mapapangasawa sa langit yun. Baka sabihin nyo, pastor, merong forever. Nung forever, till life lang yun. Pagdating natin sa langit, there is no marriage. Malinaw ang pagkakalagay po sa Matthew. Ba't ka mag-aasawa? Kung darating na si Lord ng October 28, 1998, kunwari, nandun ka sa time, ba't ka mag-aasawa? Baligtad pa tanong, ba't ka nag-asawa? Kasi, alam niyo na po yun sa, intindihan niyo ba yung point? Mga kapatid, that's not a proper way of doing it. Darating na si Lord, let's be excited and let's be ready.
That should be. Kaya lang, October 29, walang dumating. O nandito pa tayo, wala pang dumating. O, palagay ko nakapag-anak na yun marami. Naintindihan ba natin mga kapatid? There is a present distress, but think properly. It's kung may distress, kung pwedeng hindi mag-asawa, or i-delay ang pag-aasawa, you delay it. Pero sabi ni Paul, pag hindi kaya, mag-asawa na. Kung kaya naman, you establish in the heart at kaya nyo yung necessity ng buhay at kaya nyo kakayanin yung anxiety na parating o yung anxiousness na darating, then get married. Hindi ka magkakasala kung mag-aasawa ka. Hindi ka rin magkakasala kung hindi ka mag-aasawa. Pero sabi ni Paul, at this present time, it's better not to get married. Kaya mga kapatid, ano ang pinakapunto? Ang pinaka-issue niya mga kapatid, we're always look, habang nandito tayo sa balat ng lupa, that we're serving the Lord. Whether you're married or single, you serve the Lord as if Christ is coming. Hindi to, kahit po sa 2 Corinthians, ganoon nakalagay. In view of sa pagdadating ng ating Panginoong Jesucristo, are you growing in this life in service to the Lord? O namumuhay tayo as if Christ will not come? Yung iba sumobra, babala po ito, no? Merong sumobra. Hindi ako bumibili ng lupa dito sa balat ng lupa kasi hindi ko madadala sa langit. Hindi po proper stewardship po yon. Tandaan po natin, in view of Christ's coming, we should be also good stewards of the blessing that God gives. At maging matalino tayo. O tapos, mas gusto niyang nagre-rent siya kaysa hindi siya nagre-rent. Nung mawalan ng trabaho, saan siya titira? Nakikitira kasi wala nang pan-rent. Naintindihan niyo yung point? Hindi ako bibiling lupa, di ko dadalhin sa langit. Ba't ka bumiling motor? Di mo rin madadala sa langit. Ba't ka bumiling sasakyan? Di mo rin madadala sa langit. Tapos mangungupahan ka, tapos wala ka ng pang-upa, makikitira ka. Pag hindi ka pinatira, galit ka sa kamag-anak mong maramot. Nung mayaman ka, di ka bumili. Be a good steward. Hindi mo madadala, but be a good steward with your life. Baka sabihin mo, Pastor, yung katawan ko, pababayaan ko na lang kasi papunta naman ako sa langit. O, di ba yung chapter 6, hindi naman yun sa katawan? Oo. Pero malinaw din ang Bible na pangangalagaan natin yung ating katawan. Paano kung nabaldado ka dahil hindi mo pinapangalagaan yung katawan mo? Paalaga ka. O, pa-check up na po yung dapat magpa-check up, ha? Ang point dito, mga kapatid, let's be good steward with our resources, our body, our money, at ano man yung pagkakaloob ng Diyos sa atin. And let's serve the Lord through them. Using those resources, our body, our money, our properties, and serve the Lord as if Christ is coming. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat for teaching us. Nawa po may naintindihan namin ang inyong mga salita. At patuloy na maging panuntunan po namin sa buhay with a proper interpretation. Hiling namin na patuloy kami tulungan na habang nandito kami sa balat ng lupa, that we will serve you ayon po sa kakayanan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Tulungan kami, ang aming kaisipan, ang aming mga puso, na kami ay makapaglingkod po sa inyo ng buong puso at kaisipan with a proper devotion para po sa inyo. At gayon din po sa aming mga pamilya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, pong lahat ang aming dalangin. Amen.